Yan, magandang gabi mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome sa ating uh, live stream uli dito sa Usapang Biblia. Okay, ngayon ay December 27. Katatapos lang ng selebrasyon ng paggunita sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao. At we are now in episode 9. Okay, praise the Lord. Naka-episode 9 na tayo. Okay, nung nakaraan ang pinag-usapan natin is God the author of sin. Ngayon naman, ipag-usapan naman natin ito yung topic natin ngayon. Yan, pag-usapan natin yung men's free will. Okay? So, without further ado, ipakita na natin yung ating magiging pag-uusapan. So, ito yung topic to be discussed tonight. So, first, what is man's free will? So, define natin kung ano ba yung free will. Then, do men have the ability to choose? Meron ba kakayahan ng taong mamili ng kanyang gagawin? Okay? Or is it God that is actually choosing kung ano ang gagawin natin? Okay? Pangatlo, can man choose to obey God? Pwede ba nating piliin na sumunod sa gusto ng Diyos? Ayan. Meron ba tayong talagang freedom na piliin ang pagpili sa gusto ng Diyos? Pang-apat na pag-usapan natin, in terms of salvation, do men have free will? Yan, pag-uusapan natin kung dating sa kaligtasan, kasi yung mga araw-araw na ginagawa natin ay meron tayong pagpili, pero pagdating ba sa kaligtasan, tayo ba ang talagang pumipili ng kaligtasan natin? At pag-usapan din natin pang-5, history of free will in the church. Yung pag-usapan natin paano ba nag-evolve itong doktrina na ito o itong free will na ito, mula kailan ito nagsimula at paano ito nagpatuloy at hanggang sa panahon natin ngayon. At of course, I will give my final thought dito sa usapan na ito. But I think hindi natin kakayaning i-discuss lahat ito kasi napakahaba nito, kaya gagawin natin ang part 1, part 2. Siguro mapag-uusapan lang natin dito baka hanggang sa number 4. Okay? Ayan. So, going back, umpisa na natin to. So, what is man's free will? So, tingnan natin. Sabi rito, the concept of free will refers to the ability of individuals to make choices and decisions independent of external coercion or predetermined influences. It suggests that humans have the capacity to act according to their own intentions, beliefs, and desires. So, yan ang definition ng man's free will. So, sinasabi rito, ability of individuals to make choices. Ayan. So, sinasabi diyan na ang definition ng free will ay the ability, yung kakayahan natin na mamili, ability to choose. At of course, yung choices natin ay sabi diyan ay it is sabi dito, independent of external coercion, o hindi yung napipilitan ka sa yung pagpili, walang namili, or hindi kaya predetermine, kumbaga sa kwan para kang nakaprogram lang, para kang isang robot na automatic ang iyong pagpili. So hindi ganon, talagang hindi, walang impluwensya. Tapos it suggests that humans have the capacity to act according to their own intentions. So, kung nagpasya tayo, ay base yan sa intentions, beliefs, and desires. O yan, So, ano ba yung susunod na pag-uusapan dito?
do men have the ability to choose? Okay, sa pangalawa, do men have the ability to choose? O yan. Ang sagot, yes, we have the ability because we can think, feel, and have senses. Hindi naman inalis sa atin ng Diyos yung mga katangian na yan. Nakakapag-isip tayo, may pakiramdam tayo, na still nandyan yung mga senses natin for us to make choices. Okay. Ngayon, gusto ko lang tingnan natin ano ba yung susunod na itatopic dito. Can man choose to obey God? Ayan. So, okay, pangatlo, punta tayo sa pangatlo. Can man choose to obey God? Since nakita natin we have the ability to choose, no? Itong pangatlong tanong na to, pwede ba natin na piliin na sundin ang Diyos? Halimbawa, yung merong mga utos ng Diyos, kaya ba nating sundin ito? Okay, para masagot yan, to address this question, let's explore Augustine's 4 states of freedom for men. Ano ba tong Augustine 4 states of freedom for men? Ito yung yung kalagayan ng tao pagdating sa status niya ng pagpili, yung kakayahan niyang mamili. Okay? Mula kay Adan at hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Para masagot natin yan ng tanong na yan, i-discuss natin ito. So, meron ditong tinatawag na post pecare. Ano tong post pecare? The ability to sin. Non post pecare, the ability not to sin. Post non pecare, the inability to sin. In non post non pecare, the inability not to sin. So ano ba mga yan? Ipakita pala natin hindi na ipakita doon sa kanya, Ayan, sa yung the Augustine's 4 states of freedom for men, Ayan, post pecare, non post pecare, post non pecare, at pang-apat, non post non pecare. Okay? Itong post pecare, before the fall of Adam and Eve, or before the fall of man, itong number 1 and number 2 ang meron sa tao. Meron ito kila Adan at Eva. So Adan at Eva, pertaining to their free will, meron, or freedom, meron silang ability to sin and ability not to sin. So meron yan kay Adan at Eva. Okay? Since meron silang ability to sin, kaya nahulog sila nung tinempt sila ni Satan. Pero may ability rin sila not to sin. But since Satan is crafty, ay magaling manlinlang, ay nalinlang nga niya itong si Adan at Eva. Kaya ayan, dahil merong sila Adan at Eva na non-post pecare, or the ability not to sin. Okay, ano naman to pangatlo? Post non pecare, the inability to sin. Okay, ano naman tong inability to sin? Okay, ito yung hindi magkakasala kahit actually ang may katangian lang nito ang Diyos. Only God has the inability, the inability to sin. Hindi sa ang Diyos ay dahil powerless siya para kasi sabi nga magagawa lahat ng Diyos ang gusto niya at ang ayaw niya, yung dispositional will ng Diyos, pwede niyang gawin yan. Kaya nga sabi, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? Kaya lang, dito sa pangatlo nga na ito, dito sa post non pecare, yan ang status ng Diyos, the inability to sin. Okay? Bakit? Kasi wala siyang Diyos, kahit pwede siyang gumawa ng masama, pero wala siyang desire para gumawa ng masama. Wala sa kanya yon. Wala siyang hindi kagaya ng tao na we are controlled by our desires, o kung tawagin nga ni Edward, ni Jonathan Edward, strong inclination. Yan.
So pang-apat, balik tayo dito sa pang-apat, ano. So, sabi rito, non pos pecare, and non pos non pecare, the inability not to sin. Ito na yung kalagayan nating tao. After the fall of man, tayo mga tao, non pos non pecare na tayo. Hindi natin kaya na hindi magkasala. Magkakasala tayo. Kaya nga may mababasa tayo na Roma 3:10 and Roma 3:23. Roma 3:10 sabi ganyan, for none is righteous, no not one. Verse 23, for all fall short of the glory of God. Yan din yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa Roma chapter 7, kung saan sinasabi niya na may mga alituntunin sa aking katawan na laban sa alituntunin ng Espiritu. Kung ano ang gusto kong gawin sa aking Espiritu, sabi niya, ay lumalaban naman ang gusto ng aking laman, sabi niya. Kaya ang resulta, ang nagagawa ko tuloy, yung gusto ng laman at hindi yung gusto ng Espiritu. Bakit? Kasi after the fall of man, nung nahulog tayo sa pagkakasala, okay, ay ito nga, ay nagkaroon na tayo ng non pos non pecare. Yan yung tinatawag din na became depraved tayo, ano. Nagkaroon tayo ng reprobate mind, o ko sa analogy ni Apostle Paul, spiritually dead tayo. Okay? Yan yung kalagayan natin nung patapos mahulog ni Adan at Eva sa pagkakasala. Okay? Yung tinatawag na original sin, ano, ni Adan at Eva, ang naipasa sa atin o ang na-inherit natin yung sinful nature, hindi yung curse, ano. Yung curse kasi particular to Adan at Eva lang yun. But sa tao, yun nga ang na consequence ang nakuha natin is yung sinful nature. We become depraved. Kaya may mga bababasa tayo sa Biblia, for example sa, I think that is Psalms 24, wala nang hinanap ang tao, wala nang ginawa kung hindi ang kasamaan, at hindi nila hinahanap ang Diyos, at sinasabi pa nilang walang Diyos. Ganyan ang naging kalagayan ng tao. But you notice in the Bible, no pagkalalang ng Diyos kay Adan at Eva, kumikilala sila sa Diyos. But after the fall of man, yung mga sumunod na henerasyon ay hindi na kumikilala sa Diyos. They all become rebellious. At unang-unang makikita natin na nagkaroon na ng sinful nature, makita natin, di ba, yung si Abel at si Cain, nakita mo kagad yung manifestation doon, yung sinful nature ni Cain, kung saan meron na siyang naiinis na siya, meron na siyang inggit, at eventually ay nag-isip na siya na pumatay. Yan nakikita natin yung consequence of sin. At lahat tayong tao ay tinamaan o nakuha natin o namana natin kay Adan at Eva yan, yung sinful nature. Kaya pagkatapos kinain ni Adan at Eva, ipakita ko lang sa inyo itong eksenang ito, ano. Ayan. So makikita natin diyan, matapos na si Adan at Eva ay mahulog sa pagkakasala dahil sa deception nitong si Satanas, ano, yan na, nagkaroon na ng sinful nature, nagkaroon na ng panibagong desire ang tao, nagkaroon na sila lang ng desire na kumbaga sa kwan ay kaya nga, di ba, sinabi rito ni Satanas, magiging parang Diyos kayo, ang sabing ganyan. So alam naman natin na idolatry yung parang Diyos, dahil isa lang naman ang dapat ang Diyos. Pero nung naging parang Diyos tayo, nagkaroon na tayo ng mga sariling desire at kagustuhan na ayaw na natin yung gusto ng Diyos para sa atin, at nagkaroon na tayo ng sariling mga kagustuhan, sariling mga desires, nagkaroon na tayo ng mga sariling intentions, mga motives, at hindi na ang intention natin ay para sa Diyos, pati ang motives natin affected na lahat. Yan, ano, ganyan yung nangyari. Okay, so yung tanong dito na okay, sandali, ano, naghang itong OBS natin na wag sanang magsara. Yan, buti hindi nag-close.
So, itong tanong dito na can men choose to obey God? If we are going to base it here on the principles of Augustine principle of 4 states of freedom, nasa non-pos non pecare na tayo, hindi na natin kaya sundin ang gusto ng Diyos. Okay? Dahil ang strong desire na natin ay sundin yung gusto natin, hindi na yung gusto ng Diyos. Okay? Yes, pwede tayo na nandun pa rin yung free will natin, pero nawala yung freedom natin. Yan yung sinasabi ni Augustine din, ika niya, after the fall, man still has the free will, but he lost his freedom. Ano ibig sabihin nun? Kaya pa rin natin na gustuin ng isang bagay, pero nawala yung kakayahan natin na gawin yun. At to illustrate it, halimbawa, gusto nating lumipad, kaso without the help of machines or inventions, kung sa sarili lang natin, kahit gusto nating lumipad, hindi naman natin magagawang lumipad. Nakita natin yon, gusto na lang natin pero hindi natin magawa. Ganun ang kalagayan ng tao, gustong bumait pero hindi magawa. Okay? Dahil nawala na yung we lost that freedom after the fall of man. Ang meron na lang sa atin, free will, no? Yan yung pwede nating isagot dyan. Can man choose to obey God? Pwede niyang piliin na sumunod ang Diyos, pero mangingibabaw ang laman, kaya eventually yung free will natin is affected. Okay? Yan. Ngayon, not unless na gagawa ang Diyos ng tinatawag nating himala, o yan tinatawag na not unless i-convert niya ang isang tao, i-born again niya o i-regenerate niya. Kung i-regenerate ng Diyos ang isang tao, ibig sabihin ng i-regenerate o i-born again niya, ibig sabihin niya yung papalitan niya ang puso at lalagyan niya ng kanyang bagong espiritu. Yan yung ibig sabihin ng ma-born again. Actually, babaguhin ka ng Diyos. Not unless baguhin ng Diyos ang isang tao, ay magkakaroon na siya ngayon, mababalik yung tinatawag na nung nawalang freedom sa kanya upang gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? Kaya nga lamang, since we are still in this corrupted flesh, nakatira pa tayo rito, okay, although nagkaroon na tayo ng desire for righteousness para gawin ang kagustuhan ng Diyos, ay meron pa rin kumukontra itong ating katawan kasi nandyan pa rin yung sinful nature. But purihin ng Diyos, darating ang panahon, yung tinatawag na yung final stage of sanctification, yung tinatawag na glorification. Ano ba yung glorification? Yan yung darating ang panahon na kukunin na tayo ng Diyos at itong corrupted flesh natin ay papalitan na ng Diyos ng maluwalhating katawan katulad ni Kristo. Saan mababasa yan? Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi doon, this corrupted body will be changed like the body of our Lord Jesus Christ. Pinaliwanag din yan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, na kung saan magkakaroon ng pagbabago ng itong katawan natin ng katulad ng katawan ni Kristo na maluwalhati. Yung glorified body na yun ay wala ng sinful desire, wala ng sinful nature yun. Okay? So mapupunta na tayo doon sa status na ito, na post non pecare, the inability to sin. Hindi na kasi although pwede pa rin tayong mamiling gumawa ng masama, pero since wala naman tayong desire para gumawa ng masama, wala nang magpupuwersa sa atin, wala nang external force, ika nga. Anong reason pa para gumawa tayo ng masama? Nawala na yung sinful desire natin, kaya glorified body na. I hope so far naiintindihan natin ito, So next, sabi rito, saan na ba yun?
So can men choose to obey God? Following the fall, humanity inherited the consequence of original sin, acquiring a sinful nature. The sinful nature becomes our strongest desire. Okay, yan ang pinanaliwanag ko kanina, leading us to follow our flesh. Consequently, we are in state of non-pos non-pecare, an inability not to sin. We become slaves to sin. Yan. We become slave to sin. Katulad nga ng, yan din actually ang pinapaliwanag nitong sino na to, si Augustine, no? Alam mo itong si Augustine, yan ang kanyang itinuturo o stand o belief niya, no? At hindi lang si Augustine, nandiyan din si Jonathan Edward, nandiyan din si John Calvin, of course pati yan si Martin Luther, that they all support the view of Augustine of Hippo. Okay? So going back, so ayan, can man choose to obey God? For the regenerated individual, there is now a desire for God. O yan, in-explain ko na kanina yan. And a choice to obey arises from a love for God. Mahal na natin ang Diyos, kaya yun na yung strong desire natin para sundin yung utos ng Diyos. Mahal na natin ang Diyos eh. Tandaan natin, without God regenerating us or converting us, hindi naman natin mahal ang Diyos. Actually, in fact, we are the enemy of God, sabi ng Biblia. Before, we are the enemy of God. Before, we are spiritually dead in Ephesians chapter 2. Yan ang mga sinasabi ni Apostle Pablo. Pero nung binorn again na tayo, now we become the friend of God. Hindi nga lang friend, kundi tawag pa nga sa atin, we become the adopted children of God. Kaya nga may sinabi si Apostle sa 1 John chapter 4 verse 19, ang sabi niya diyan, for it is now we love God because God loved us first. O tingnan nga natin yung scripture na yan. Okay? Minamahal natin ang Diyos dahil ang totoo, siya ang unang nagmahal sa atin. Sabi dyan eh. Tingnan nga natin, if not mistaken, 1 John 4 verse 19, ano? Sandali lang, naglo-load pa. And also sinasabi rin sa may I think that is 1 Corinthians 2:14 yata yun o 5:14, for the love of Christ controls us. Kaya nagagawa na natin ngayong sundin ang gusto ng Diyos, but without God converting us, okay, our strongest inclination or desire is our own will, hindi na yung will ng Diyos. Okay? Ayan. So I hope nakukuha natin to so far, mga kapatid. Tatandaan natin, nung hindi pa kino-convert ng Diyos ang tao, okay? Nung hindi pa kino-convert ng Diyos ang tao, wala talaga siyang desire na sundin ng Diyos. He don't even seek God. Totoo yan. Hindi nga marunong magpasalamat sa Diyos. Ang isang taong hindi na born again. Although gumawa man yan ng mabuti, again, the reason yan hindi dahil para sa Diyos. Kung hindi may sarili ang motibo, may agenda yan. Alam ba, ang politiko, yung mga masasamang politiko, ba't tumutulong yan? Kasi ang motivation nila hindi para parangalan ng Diyos, hindi dahil mahal nila ang Diyos. Tumutulong sila sa tao dahil hinahabol nila yung boto. Yun ang nila. Kaya sila pinipili o nagpapasya na gumawa ng mabuti. Pero iba ang kalagayan ng isang na born again. Gumagawa ng mabuti yan dahil mahal niya ang Diyos, at yun ang kanyang deepest desire, is to please God. Ayan. Yan ay para sa mga na born again. So, nakikita natin, yung free will natin, totoo yun. Nandiyan yan. Kahit after the fall of man, nandiyan pa rin yung free will natin. Okay? Kaya lang, nawala na yung freedom natin. Kagaya ng in-explain ko na kanina. Yung freedom na kung saan we become slave to sin. And if a person is slave to sin,
we are doer of sin. Actually, sinabi nga ni Jesus Christ yan ni Pablo sa I think that is Roma chapter 8, ang gumagawa ng masama ay alipin ng kasamaan. Those who commit sin is slave of sin. Yeah. Ganun yun. Kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, mapagawa talaga ng masama yan. Pero kapag pinalaya ka na dyan, binorn again ka, okay, ang desire mo na ay alipin ka na ng paggawa ng kabutihan. Kaya nga sinasabi sa Titus 2:14, ang mga naghihintay sa araw na yaon, yung tinatawag na pagbabalik ni Kristo, at sinabi ron ng mga zealous of good works or of righteousness. Yun na yung desire natin ang maparangalan ng Ama. Okay, so pakita ko yung talata kanina sa ito, 1 John chapter 5, 19 o 18. Hindi ito, 4. 1 John chapter 4. Okay. So dito sa 1 John chapter 4 verse 19, sabi rito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ayan, nakikita natin yan. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya nagmamahal tayo ngayon. Kaya tayo sumusunod ngayon dahil iniibig na natin ng Diyos, at kaya natin iniibig ang Diyos, hindi yan dahil sa sarili natin gawa, dahil actually kinonvert kasi tayo. Okay, binago yung puso at binigyan tayo ng Espiritu. Ezekiel 26:36, ang sabi roon, darating ang panahon, ang pusong bato ay papalitan ko ng pusong masunurin at ibibigay ko ang aking Espiritu, at patuloy na pinaliwanag doon ng Diyos, ibibigay ko ang aking Espiritu upang masunod nila ang aking gusto. Ayan, so klarong-klaro naman yan sa ating Biblia. Makikita nyo sa mga yan sinasabi ko, makikita mo yan sa Biblia. So next, sabi rito, meron naman tinatawag na determinism. Ano tong determinism? Sabi rito, ang determinism teaches that God controls our minds, implying that our choices are predetermined. Ayan. So in short, sinasabi rito na determinism, yung kontrolado lahat ng Diyos yung isip natin. Kaya lahat natin pagpili ay actually hindi tayo ang pumipili, kundi ang Diyos ang namili sa lahat ng ginagawa natin, which is mali yan. However, this is not my stance. I believe that God truly allows men to choose freely, although these choices are limited to the options God has provided. Allow me to explain this. Hindi totoo yun. Hindi natin istan yun. I do not hold that view na kung saan absolute determinism ang tawag din dyan, or absolute predetermined, o tama, something like that. Hindi ganon. Kung ganon, ibig sabihin lalabas dyan na wala talaga tayong free will, dahil halimbawa, kung anong kakainin ko mamaya, anong isusuot ko, ibig sabihin kinokontrol pala ng Diyos ang aking isip, at sa totoo yung aking mga pasya Diyos ang nagpasya. Hindi ganon. Kung tingnan nga natin ang Proverbs 16:9, ipakita ko sa inyo itong halimbawa nitong Proverbs 16:9. Okay. Okay, Proverbs 16. Okay, sabi rito sa Proverbs 16, baliktad ang spelling ko, Proverbs ang nailagay natin. Okay, so yan, magandang gabi uli sa inyong lahat, ang mga sumusubaybay sa akin, naway magamit ng Diyos itong program nito para tayo ay matuto sa aral ng Diyos. So sabi rito, Proverbs 16:9, okay, ang tao ang nagbabalak, so desire, so ang taong may desire, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. At of course, we have to understand na sa James, okay, sa James chapter 1, tingnan natin itong verse 12, 13, wag ninuman, sabi dito, wag ninuman
Huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Ayan. Tapos verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. No, ayan, sariling desire. Naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ayan. So nakikita natin, tulad ng sinabi ko kanina, na ang tao, okay, ay hindi yan absolute predetermine ng Diyos sa pang-araw-araw na pasya niya sa buhay, kung anong kakainin niya, anong oras siya matutulog. Talagang totoong binigyan ng Diyos ng free will ang tao. At yun nga lang, kahit may free will tayo, after the fall of man, is affected tayo ng strong inclination natin or deepest desire natin. Ngayon, meron dito Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 19. Dito makikita natin na dadapwat malaya tayo mamili, ay yung pagpili natin ay limitado under sa option na ibinigay ng Diyos sa atin. Actually, dito sa mundo, dalawa lang naman ang option na ibinibigay ng Diyos sa atin, na pagpilian, ang mabuti at ang masama. So Deuteronomy 15, sabi dito, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganahan o kahirapan. Ang sabi diyan ng Diyos, Ipakita natin yung scripture, yan. Yan, Deuteronomy chapter 30, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganahan o kahirapan. So makikita natin dito, totoong may free will tayo. Ngayon, sa free will natin, inilatag ng Diyos yung pagpipilian natin. Hindi tayo ang naglagay ng pagpipilian natin, ang Diyos ang naglagay. Siya lang talaga may kakayahan yan. Kaya nga yung tinatawag nating na nakaraan na pag-aaral natin sa episode 8, yung tinatawag na causation principles, ang primary cause ng lahat ng nangyayari sa mundo ay primary cause ay ang Diyos, kasi ang Diyos ang naglalagay ng pwedeng pagpilian, ng pwedeng magiging destinasyon ng isang tao. Okay? Hindi tao ang naglalagay ng destinasyon niya. Kaya lang, yung patutunguhan natin, destinasyon natin, okay? Halimbawa, saan ako titira, o anong kakainin ko, tayo ang nilagay ng Diyos yun sa atin as an our authority para pumili. Kaya nga, ayan buhay, kumatayan, kasaganan o kahirapan. Okay? Verse 16, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal nyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pinaliwanag dito kung mabuti ang pipiliin mo, sinasabi niya mabuti ang mangyayari sa iyo. Yan lang sinasabi niya. Verse 17, ngunit kapag tumalikod kayo, ibig sabihin hindi mo pinili yung mabuti o yung buhay, sabi rito, kapahamakan. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo. Ngayon, verse 19, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So may gusto akong pansinin nyo rito. Makatapos nilatag ng Diyos ang pagpipilian, finally sinabi ng Diyos, kaya piliin ninyo ang buhay. Okay? Kaya dito pumapasok yung accountability ng tao, kasi matatanong natin, may narinig akong katanungan, okay, na bakit pag mali ang pinili ng tao, bakit sinisingil ng Diyos sa consequences of sin? Bakit niya pinapurusahan? Kasi may accountability. Ang sabi kasi ng Diyos, mamili kayo ngayon mabuti at masama. Tapos dinuktong niya, piliin niyo ang mabuti. Kita natin, mabuti sana kung sinabi lang niyang pumili kayo ngayon mabuti at masama. Ganun lang sinabi niya. So ibig sabihin, kahit anong piliin mo, wala accountability, hindi ka mananagot sa kanya. Pero since sinabi niya, pero dapat pinibigyan ko kayo ng freedom o ng free will, okay? Pero ang piliin nyo ay mabuti. Kaya pag pinili natin ng masama, may consequences of sin. Yan yung tinatawag na responsibility ng pipili. Okay? Kaya may responsibility tayo sa bawat desisyon natin.
Kapag di natin sinunod ng gusto ng Diyos, accountable tayo sa pagpili natin kasi siya mismo nagsabi, sinabi ko na nga sa inyo na ito ang mangyayari. Pinili mo pa rin yung mali, so accountable ka. Dahil ang utos ko na dapat pwede kang mamili, you have the free will, pero piliin mo mabuti. I hope nakukuha natin, Kaya totoo yung free will. Malaya tayo talagang piliin ang gusto natin. Pero tatandaan natin, accountable tayo, responsible tayo sa gagawin nating pagpili. Pag mali pinili mo, sigurado may kalalagyan ka. Ayan, Diyos ang nagsabi niyan. Okay, ituloy natin, So, ayan. So, next. God may sometimes intervene in our choices, especially when we opt for things that would hinder His good plans. Ito, ibig sabihin nito, ngayon, may mga sitwasyon minsan, halimbawa, pumipili tayo ng gusto natin, dahil malaya naman tayong mamili, mabuti at masama. Nasa iyo yan, kung ano pipili mo. Ngayon, kung sa pagpili mo, halimbawa, may plano ang Diyos na certain na mangyayari sa iyo, at nakita niya na yung pagpili mo ay tataliwas doon sa gusto niyang plano niya na mangyayari sa iyo, makikialam siya. Yan tinatawag na divine intervention. God may sometimes intervene in our choices, sabi dyan, especially when we opt for things that would hinder His good plan. Tingnan yung good na naka-emphasize dyan. Lalo na kung may gusto siyang mangyaring maganda, sa isang tao, sa isang bayan, makikialam siya dyan. Hindi pwedeng hindi mangyari yung gusto niya. Sabi niya, I will do what pleases me. Sabi niya sa Isaiah 46 verse 10, gagawin ko kung anong gusto ko. Siyempre, priority gusto ng Diyos ay yung kabutihan. Kaya, kapag nagpasya tayo, may tendency makikialam ang Diyos kapag itataliwas yan doon sa pinaka-plano niya. For example, yung nangyari dito sa Exodus chapter 4 verse 24 to 26. Ano ba tong kwento rito? Exodus chapter 4 verse, tingnan natin, Exodus chapter 24 ba yun? Ay, 4 pala. Ito yung nangyari kay Pharaoh at Moses, kung naalala nyo, di ba? Isang gabi, samantalang namaminga si Moses sa kanilang paglalakbay patong ito, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangka ang patayin. Okay. At ito pa pala ito. Exodus 4. Tama. Ito pala yung tangkang patayin ni Yahweh, si Moses. Nakita natin may divine intervention dito. At bakit niya gagawin yun? Kasi nga hindi dapat ma-thwart yung kanyang plano. Nakita natin yung divine intervention. Pag sinabing divine intervention, tatlong klase yan. Pwedeng ang Diyos mismo ang kikilos, siya mismo yung direct na gagawa. Pwedeng magsugo siya ng kanyang anghel, o hindi naman kaya mismong magpadala siya ng kanyang lingkod. Tapos dito sa another example, dito sa Genesis chapter 20 verse 6. Ayun na itong Genesis chapter 20 verse 6. Ito naman yung alam ko, ito yung tingnan natin, ito yung si Abraham naman. Tingnan natin. Ito yung kay Abraham, 20 verse 6. Sabi rito, sumagot ang Diyos, alam kong malinis ang hangarin mo. Pakita natin yung scripture, sumagot ang Diyos, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ito yung context nito, di ba nagsinungaling si Abraham kay Abimelech, tapos later on si Abimelech, dahil akala nga niya ay kapatid lang ito ni Abraham, sino ba to? Si babae rito, sino na? Si Sarah ba yun? Si Sarah yata, di ba? Ngayon, nakialaman Diyos dito, nagkaroon ng divine intervention, kinausap sa sabi rito, noon din ay hindi pa nasisibingan ni Abimelech si Sarah, kaya sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at aking bayan na walang kasalanan?
tingnan natin sa verse 1. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kadre Asur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid, ang pakilala niya kay Sarah, kaya't ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip o sa panaginip, siya kinausap ng Diyos. So doon nagkaroon ng divine intervention. Nakialam ang Diyos para hindi niya magalaw si Sarah. So yan yung sinasabi rito na okay, going back, na sinasabi rito that God may sometimes intervene in our choices, especially when we opt for things that would hinder His good plan. Now, in Hebrews 6:18, ano yung sinasabi dyan sa Hebrews 6:18? Remember, sabi sa Hebrews 6:18, titiyakin ng Diyos na sa kanyang na itong dalawang bagay na ito ay dapat mangyari. Hindi siya papayag na hindi mangyari itong dalawang bagay na ito. Tingnan natin ano yung dalawang bagay na yun. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tingnan natin ito scripture, Hebrews 6:18. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. So in short, sinasabi diyan na ang Diyos hindi sinungaling yan. Okay? Tutuparin niya ang kanyang pangako at sumpa. Hindi siya payag na hindi mangyari yan. O kaya magkakaroon ng divine intervention. Ayan ang isang kapangyarihan ng Diyos. Amazing talaga ang Diyos, Kahit na all-knowing siya, alam niya na darating ang panahon, papalya sa pagpili ang isang tao, ay doon siya makikialam. Kasi kailangang mangyari yung pinaka-plano niya at hindi yung plano natin. Okay? So minsan, of course, inaalaw ng Diyos yung plano natin magtagumpay, mangyari. Pero tatandaan natin, pag yung mga plano ng Diyos, especially may mga plano ang Diyos na hindi siya payag, na hindi matutupad at makikialam siya talaga. Okay? Now, regarding these causation principles, causation is the act or process of causing something to happen or exist. It implies a connection or correlation between two events in which the occurrence of the first events results in the occurrence of the second. So, paniwalag ko na rin yan kanina, yung tinatawag na causation. Okay? In primary causation and secondary causation. Yan yung halimbawa, may plano ang Diyos mangyari at mangyayari lang lahat ng bagay dahil siyang nagkokos, pero may mga bagay na nangyayari na ginagamit niya ang kanyang creation. Kagaya ng 1 Samuel chapter 24 verse 1, mababasa natin doon, at ginamit ng Diyos si David para parusahan ang Israel. Okay? So, pang-apat, in terms of salvation, do men have free will? Ito. So, kanina yung pinag-usapan po natin, yan yung mga choices na mga normal na pang-araw-araw, ano kang kakain, saan ka matutulog, umisa may major choices tayo na sinong gusto mong mapangasawa, saan ka titira, ganyan-ganyan. Free will yan. Totoong mamili ka kung saan kakain, anong uulamin mo, hindi absolute determinism tayo. Talagang allowed, permissive ng Diyos na sundin natin yung pipiliin natin. Pero pagdating sa kaligtasan, tatandaan natin nyo, ay dyan napapasok yung absolute determinism ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo ang nagpapasya ng kaligtasan natin. Simula pa lamang, ang Diyos na ang pumili, ang Diyos na ang nagpasya. Diyan lang na iba ang ating stand, okay? Dito in comes to free will. Okay, pagdating sa kaligtasan natin, gaya na sinasabi ko, it's unilateral covenant. Okay, hindi bilateral covenant. Yung mga ibang promises ng Diyos, bilateral covenant yan . For example, sabi ng Diyos, ang magsisipag, pagpapalain ko. So, cooperation yon, bilateral covenant yon. When we say bilateral covenant, ano na uling ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan na there is an agreement, okay, between two parties, but and it requires both parties to cooperate or do something so that the agreement or the covenant will be fulfilled. But when it comes to unilateral covenant, okay,
again, there are two parties that make an agreement, okay, but it only requires one parties to do something so that the covenant will be fulfilled. So in the case of our salvation, it is unilateral. It is absolute determinism. Ang Diyos talaga mismo, salvation, again, is theocentric, God-centered. It's a triune God work. Okay, hindi yan kailangan ng cooperation. Why? Maybe the simple question why? Why God do not allow us to participate in our salvation? Because unang-una, of course, sabi kasi ng Diyos, when it comes to salvation, halimbawa sa John chapter 6, verse 37 to 40, kung babasahin mo diyan, sabi kasi diyan na will ng Diyos na lahat ng kanyang ilalapit kay Kristo ay maliligtas. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos kahit isa ay mawala doon. Sinisigurado ng Diyos pag sinabing lahat maliligtas. Ngayon, para matiyak niya na lahat ay maliligtas, inilagay ng Diyos sa sarili niyang kapangyarihan ang pagliligtas. Hindi niya inasa sa tao, hindi niya sasabihin na tingnan ko kung ilagay ko sa tao kung pipiliin niyang maligtas siya. Kasi may mawawala doon. Dahil why? Naipaliwanag natin kanina, because we have a depraved, we are totally depraved. We have a sinful nature. Our strongest inclination is to sin. We are spiritually dead. After the fall of man, we become non-pos, non-pecare. Okay? I hope malinaw ngayon yan sa atin. When it comes to salvation, it is absolute determinism. Hindi isusugal ng Diyos na i-cooperate niya ang tao, para tiyak na maligtas. Lahat ng gusto niyang maligtas ay ang Diyos na ang gumawa kung anong dapat gawin. Okay? I hope malinaw. But when it comes to other decisions in life, like what do you want to eat, what kinds of clothes you want to wear, or what time you want to sleep, what kind of dietary you want to practice, that is all free will. Okay? Totoong free will yan. But when it comes to our salvation, wala tayong free will. Okay? Ang Diyos ang talagang nagtalagayan. Kaya Roma chapter 9, ang sabi roon, bago pa ipinanganak si Esau at Jacob, ay may pinili na siya na kanyang mamahalin at mayroon siyang pinili na kapupuotan. Okay? I hope malinaw yan, mga kapatid. So, ayan, dyan na tayo magtapos kasi napakahaba. Actually, magpas na tayo sa oras. So, itutuloy natin ang part 2 nito. So, pag-uusapan natin ayan, no? So, di ba? I hope nasagot yan. In terms of salvation, do men have free will? The answer, no. Ayan, balik tayo sa slide. So, the answer is no. No, it was all God's will to save us. It's autonomous will. It's theocentric. So next na pag-uusapan natin, mga kapatid, ito na history of free will in the church. Ayan yung mga pag-uusapan natin sa susunod na yan, sa part 2. Abangan nyo sa next Wednesday. Tignan natin kung paanong na-develop as time goes on. Paano na-develop itong doctrine of free will na ito. Dito mapag-uusapan din natin yung iba't ibang stand ng iba't ibang religion in regarding to free will doctrine. Okay? So, yan. Yan tayo magtatapos. I hope magamit ng Diyos itong usapang Biblia live stream natin para makatulong sa inyong pag-aaral ng theology. So, again, kung hindi ka pa subscriber, hindi ka pa subscribe ka na para marami pang darating na mga ganitong usapin natin na pwede kitang matulungan sa iyong pag-aaral. Okay? So, diyan tayo magpapaalam.